Okay. Ayan na. So, ito na yung pinaka board guys, oh. So, yan, kinalas ko na. Oops, ito yung may kanya. So, yan, kinalas ko na. So, yan, ito pala guys yung, Behringer na Eurolive. Yan, na-mention ko na to sa isa kong video at na rin natin. Na-review na rin natin to kasama nung Crown na active speaker din. Ayan. Ito na yung Eurolive na B112D. Yan, yung kanyang model. So, ito kinalas ko na dahil nga walang power. So, di ko pala na plug in ito bago natin buksan. Pero, mamaya ititesting natin. Ayan. So, ito na yung kanyang board. Ito yung buong loob. Ito pala yung ano niya. Yan, ito yung kanya pinaka-input o yung source, tapos yung wireless receiver ng microphone. Yan, yung kanyang board. So, at ito yung pinaka-power supply at amplifier. Okay, so, yan, kunting muna tayo, kunting review lang. At familiar muna natin yung mga stage by stage nitong board na ito. Ayan. Okay, so primary, ito yung primary niya, kasama to. Tapos yung secondary, secondary ng chopper. So yan yung diode, puro diode yan siya. Tapos malamang may regulator. Yan, diode, regulator, at ito yung kanyang thermostat. Meron siyang ginamit na thermostat. Ito, sana makita. Ayan. Okay. Tapos sino pa ba? Ito yung kanyang main amp. Supply ng main amp na para sa pinaka woofer or instrumental man yan, or ito naman yung kanyang high. Yan. At ano ba to? Ito yung supply guys na supply ng board natin sa kabila. So yung ang ginamit na regulator dito ay, or yung linear power supply nito ay 7815 pala, tsaka 7915. So positive at negative. Okay, so ito yung amplifier ng high. At nagulat ako guys kasi ang pinaka-amplifier ng main speaker nito or pinaka-woofer, yan, ito. Yan, yung nakita ko kanina kaagad pagbukas ko. So ito, nakakabit lang sa heatsink. Nakakabit siya dito, oh. Nakatornilyo siya dito sa ilalim. Ayan. Ayan, kita nyo naman, oh. Ang liit na ng kanyang main amp. So, ito sa ilalim, ito yung primary, ito yung secondary, at yung pinaka-amplifier section. Ayan. So, simple lang naman yung kanyang circuit. Ayan. So, una muna natin gagawin, mag-check muna tayo ng ano ba to? Mag-check tayo ng resistance sa secondary. Ganon din sa primary. Yun, ito yung primary. So malamang okay naman siguro yung primary, baka wala namang short kasi hindi naman nag-open yung fuse o yung main fuse natin. So baka wala namang short dito sa primary. So check muna natin sa secondary muna. So dito muna tayo mag-check sa dalawang main filter capacitor na yan. Ganon din pala ito. Yan, pati doon din. Pati dito na rin sa mga capacitor na yan. Doon na lang tayo mag-check na resistance. Tingnan natin kung may short. Ay, pinaka-shortcut na lang na pagtitest ng resistance or pag-detect ng shorted. Ayan. Yan yung pinaka-shortcut. So, ito yung ating tester. Sana makita. Ayan. Shift natin sa times 1. Yan, nakakalibrate na. Okay, so dito muna tayo sa secondary. Dito muna. Capacitor na yan. Tapos dito. So positive at negative. Kita ba yung tester? Ayan. Yan, okay naman. Wala namang short. Ayan. Okay yan. Wala namang siyang short dito. Ganon din dito. Ayan. Wala namang siyang short. So try nga natin dito sa output na. Ganon din dito.
So, ito na yung output yata, output capacitor ng main amp. Yan, check na rin natin dito. Yan, wala naman. Yan, wala. Doon. Yan. So, ba yung isa? Ito. So, okay, wala naman. So, wala namang short sa secondary. Malamang primary. Sa primary ang may trouble. Tutry nga natin dito sa main filter. Sa secondary na to. Secondary. Yung primary pala. Okay, so try natin. Kita ba yung tester? Sabihin nyo lang kung hindi nakita. Yan. Yan, wala. So, yan, wala naman. Short. Okay, dahil wala namang short, so pwede natin i-plug in at mag-voltage check tayo sa primary muna. Pero silipin muna nga natin yung MOSFET na ginamit. Sana makita. So, yan, ang part number guys ay 17N80C3. 800 volts, malamang. 17 ampere, so mataas na naman to. Ang laki pati, oh. So, 17 ampere na 800 volts. At, andito kanyang PWM o yung drive niya. So, mag-voltage check tayo. Voltage check tayo. Ang gamitin natin yung tester. So, ito na lang din. Okay, so dito muna tayo sa AC muna pala. So, nakakita yung tester. Para makita. Ayan. So, dito muna tayo sa AC input. Ito yon. So, abangan natin. Yan, plug in. Tapos, power on. Tingnan natin kung may AC input. Yan. Okay, mayroon. Okay, so mayroon siya. So, try nga natin sa secondary. Ano ba? Ano ba yung positive niya? Ito yung positive. So, ito yung negative. Okay, kita ba yung tester guys? Yan, mayroon tayong 290 volts or 300. Yan, naka-reach tayo ng 1000. Remember, English yun Yan, try natin doon sa pinaka so may MOSFET natin sa gitna. Okay, mayroon, dumating. Okay, so mayroon. Tapos, try nga natin yung mayroon diyang capacitor. Okay. Sige, try muna natin yung yung secondary pala. Hindi ko na makalimutan. Kita pa ba yung tester? Ayan. So, ito, wala guys, oh. Wala sang out nga. Nabangan natin. So, times 50. Times 50 volts DC. So, wala. Wala sa secondary. Ibig sabihin, nandito nga sa primary yung problema. Ayan. So, kumpirmado na sa primary tayo magpo-focus. So, power off muna. May capacitor pala dito. Na electrolytic, oh. So, try nga natin dyan kung may supply pala. Para matrace natin kung normal yung supply ng PWM. So, ito guys, dalawang capacitor na yan, oh. Sukatan natin yan kung mayroon. Okay, plug in ulit. Tapos, power on. So, try nga natin doon sa, tingnan nga sa times 10. Ayan siya, 5 volts lang. Try natin yung isa. Hindi negative ng isa. Ayan, ito na lang, dito na lang negative. Ayan, 5 volts lang. Okay guys. Ayan, ititrace ko muna. Kasi, nalaman natin na may problema dito sa primary. So, i-check ko muna kung anong ma-detect nating sira. Mamaya pagkatapos nating i-check, so, malalaman natin kung anong discarding pwede natin gawin dyan. Yan. Okay, so balik na lang ako mamaya. Much later. Okay, yan. So, ito na. Kinilas ko guys yung MOSFET, yung PWM, yung isang transistor doon. So, ito na nga siya, oh. Dinikit ko lang muna dito sa tape yung PWM at yung transistor. Tapos diode, yung Zener diode, tinanggad ko din.
at yung dalawang capacitor. Ito pala, pinalitan ko na diretso guys yung capacitor. Ayan siya oh. Nasukat natin kanina, mababa yung supply ng PWM. So, try na lang natin na palitan yan. Mamaya pagkabit natin, so malaman natin kung pag normal yung supply dito sa PWM. So, 15 volts guys yung supply ng PWM dapat. At ito yung kanyang Zener diode. Ayan. So, yan, plus ko sa screen yung kanyang part number. So, ayan, napicturean ko kanina. So, ayan, plus ko. So, ang number niya ay PHC15. Ayan, Zener diode. So, sabihin, 15 volts yung kanyang nire-regulate. Ayan. Tapos, yung transistor na itong maliit. So, ang part number nito, napicturean ko rin yan. Susama natin dun sa buong picture dito. So, ano siya? 2GM. Yung kanyang part number. Ayan. So, ayan siya. Tinest ko yan. Okay naman. Ganun din pala yung tawag nito. Yung PWM, yun ang part number niya ay 1271A. So, at mayroon pang sa baba ay may nakalagay na PUHN. So, ayan. Yan, sa screen. Tingin na lang kayo guys. Yung MOSFET pala, ayan, 17N 80C 3. Yan, yung kanyang part number. Ito yan siya. Yan. Tapos, capacitor, yung 47 by 35 volts. Ayan, 47 by 63. Bali, parehas naman yan silang dalawa. So, at yung Zener diode na isa ito, kinalas ko rin yan. So, ang part number naman niya ay PHC18. Ayan. So, 18 volts din yung kanyang nire-regulate. Ayan. So, chinik ko yan isa-isa. So, yan. Mayroon nga dyan. Ayan, nasa screen guys. I-plus ko na lang. So, ito resistor na ito. Yung 104 ang nakalagay. So, chinik ko yan. Tapos, yung ito, 2.2. Yan ba yun? So, yan. At basta chinik ko yung lahat ng resistor na yan. Pati itong diode na yan. Ay, wala namang sira. So, ang suspect ko, PWM ang trouble guys. Pero, i-actual din natin mamaya. Ibabalik ko. Babalik natin lahat. Matinanggal natin. Tapos, isasaksak natin. Ipa-plug in natin. Yun, yung MOSFET pala. Chinik din natin yan. Okay naman. Yun. Yan, ibabalik ko muna. Tapos, try nating i-plug in. Sana naman gumana. Ayan. Kita ba? Ay, hindi na pala makita. Ayan, so try nating i-plug in to. Ibabalik ko muna yung mga tinanggal natin. Ayan. Kung gumana, so, yan. Very good, very good. Sabi nga ni Mama Indonesia. Ayan. Yun, very good. Pagka gumana, pero pag hindi, wali. Sabi naman Sir EdTech PX. So, wali tayo dyan. Pero, kung sakali hindi naman gumana, so, mayroon pa rin tayong option. Siguro, gagana yung 4 wires dito. Okay, so, yan. Ko muna, ibabalik ko muna lahat. At yun, ititesting natin. Okay. Ano guys, so nabalik ko na lahat. Tanggalin natin to. So nabalik ko na at nalinis ko na rin. Ayan. So yan siya. Patayin ko muna saglit kasi nilinisan ko ng lacquer thinner. Ayun. So habang nag-aantay matuyo, so magkape muna tayo na may kasamang puto.
Pluto. Asawa ni joke lang, joke. Peace. Okay. So, yan na. So, yan guys. Tuyo na. Okay, so plug in na natin. Yan. So, ready natin yung tester. Abangan natin yung secondary kung mayroong lumabas. Ito na lang. Ngayon lang. So, ito na lang talaga abang. Ito ba yung tester? Hindi naman nakikita. So, ayan. Dito na lang. So, plug in. At power on. Power on. Yun. Wala pa rin. So, wala pa rin. Wala. Ito natin yung AC. Yun, mayroon naman. So, ito yung sinasabi ni Sir EdTech PH. So, wali tayo dun sa operation natin dyan. So, wala tayo na pala. 2,000 years later. Okay, ayan. And guys, no choice na naman tayo. Tumakbo na naman tayo sa 4 wires. Ayan. So, parang ano to parang may narinig ako na kasabihan nito Sabi daw yung mga taong nagigipit sa Bombay kumakapit. Ayan. So tayo, pag gipit tayo sa pyesa, sa 4 wires kumakapit. Diba? So parang parehas lang So yan, ano ko lang, naisip ko lang. Okay, ito, dahil wala nga tayong choice, dahil yung PWM ang problema. So wala rin tayong pamalit niyan. So ayan, sa 4 wires tayo kumapit. Yung 4 wires ang solusyon. Ayan. So ito, na-wiring ko na guys, kita nyo. Ayan, napagana ko na. So success. At ang ginamit ko na MOSFET dito ay yung dati pa rin, kasi okay naman siya. Kasi yung kasama ng 4 wires maliit yung amperahe. So 7 ampere lang na 650 volts. So ito, pwede naman siyang lagyan ng 4 wires kasi nga yun lang naman ang requirements ni 4 wires, yung 400 volts lang naman. Yan siya. So di ko na pinagana yung trimmer. Yan, di ko na pinagana. So binaypas ko na yan para pagsaksak natin diretso na. Wala nang pihit, wala nang adjust. Yan. So yan, di-discuss ko pa ba? So yun lang naman guys. Hinang ko yung hinang ko yung PWM, tinanggal natin yon. Hinang ko rin yung supply na 15 volts para sa PWM. Yung ground. Yan yung resistor na pupuntang MOSFET. Yung dalawa. Tapos yung Zener diode, hinang ko rin. Tapos yung pin number. Yun lang. Yun lang yung nahang natin. Kasi di naman natin kailangan yung section na yan. Yan. So yung wiring, siyempre yung pula ay sa ano natin nalagay? Sa drain. Sa drain ng MOSFET natin nalagay. Yan. Tapos yung itim, siyempre sa ground. Yan, sa ground. So dito ko sa pinadaan para hindi sagabal sa ano mamaya pagbalik natin dun sa casing nya. Tapos yung pin number 3 and 4 nung photocoupler, so dun na natin kinunik itong blue at dilaw. So yan. Tapos ito winaring ko na lang dahil nga malaki yung MOSFET na ginamit natin. So winaring ko na lang. Tapos kakabit natin dun sa heatsink ito. Yan. Tapos ito hanapan na lang natin ng lugar mamaya pag nasala na natin doon sa casing nya.
Pero bago yon, siyempre, i-testing muna natin. Yan. So, yan, puro sa 4 wires kumakapit. So, wala na tayong choice, kundi yan talaga. Sinubukan naman nating i-repair to. Kaya lang ang problema nga, na-detect natin na PWM ang sira. Ayan, so, at wala tayong stock. Siguro may nabibili naman nito online or sa Lazada or Shopee, pero di na ako nag-try kasi matatagalan pa tayo. Kita nyo ba guys, oh? Halos kayo parehas lang naman sila ng laki ng PWM dito sa 4 wires saka dito sa original nya. So, halos parehas lang sila. At binili ko na rin pala yung capacitor. Sayang naman yung capacitor ko na bago. Di naman gumana kanina. So binalik ko na lang din yung dati niya. Yun na siya, oh. Okay, so natin? Testing. So sabi ko nga kanina na testing ko na to. So success na. Meron na siyang out. So siya? 30 mahigit ang supply sa secondary. 35 yata yun. 38 volts, mga ganun. So abangan natin pumutok. Sana hindi pumutok. Hindi yan pumutok guys. Kasi testing ko na kanina eh. Testing ko na kanina, hindi naman pumutok. Inabangan ko rin pumutok, pero wala naman pumutok. Okay, so dito na tayo magdirekta sa ito. Ito ba yung tester? Plug in. Tapos power on. Ito yata yung negative supply eh. Break rin natin. Wala bang nagdikit? Okay, wala. Okay, so power on. Ayun. So yun guys, kita nyo ba? Yan, 37.1 volts. Ang kabila. Ayan, ganun din. Try natin dito. Ito yung testing natin kanina. So ganun din. Ganun din. Yun siya. Yun na yung mga supply na hinahanap natin. Yan o. Meron na. Saan ba yung regulator dito? So ito na lang, try nga natin yung regulator kung normal. Sabay na rin natin sa pag-testing. Ayan, mayroon na. So yun, okay na yan. Makamadali pa, masundot ko pa, mag-short pa. Okay, yan, gumana na. May power na. May power na, buti na lang. So, di sila nagkalayo. Yan. Okay, so kabit nga natin to guys dito sa board pala at bago natin ilagay doon sa casing nya. Try nga natin kung power dito. So meron yung dapat power dyan. Ano, dapat iilaw yung power indicator doon. Okay, so plug in natin ulit. Ay, naka-plug in pa pala. So, ayan. Power on. Ayun. Okay, so, ayan. Nag-power na siya, oh. Ayan. Yan ang hinihintay natin. Okay, so, yan. Ikakasak ko muna, guys, doon sa casing. At, pwede natin sound check. Papatayin muna natin. Ayan. At ilalanapan ko na rin ng ng space doon sa loob ng casing niya. Okay. Pero pala guys, dahil napapower natin to, dahil conversion lang yung ginawa natin, kailangan pa rin natin itong obserbahan. I-actual natin obserbahan, paganahin yung unit, i-testing ng medyo matagal para obserbahan natin mas matagal. Kumbaga, idaan natin sa quality control. Ayan. Okay, yan, tapusin natin to. So, umuran-ulan pa nga. Okay guys, so, gabi na naman, oh. So, gabi na naman, umuulan pa. So, bali, konti na lang yung ulan. Sana, kumaingay, so, pagpasensyahan nyo lang. Konti na lang to, tapusin lang natin. Okay, yun na. Yan na yung nakabit ko na lahat. Ay, hindi pa pala. Bukod lang dito sa takip pa sa ibabaw. Yan, so yan lang nangyari guys. So dyan ko na lang nilapag yung 4 wires. Yan.
So, yan, nandun na yung MOSFET. Tapos, yan, medyo matibay naman. So, lagyan ko na lang siguro ulit ng double-sided pa. Takpan natin dito. Para protection na rin dito sa board niya. Tapos, saka natin tatakpan. Yan. Okay, yan na. So guys, nakabit ko na. So lahat na, kinabit ko na lahat. Yan. Okay, so ito, mamaya, ililiko pa natin doon. Papatagusin natin dito. Ito ba? Ano, sa may butas na yan. So pero, yan, mamaya na lang. Pag finishing na. So sound check muna natin. Okay, so yan, naka-plug in pa. So power on. Yan. Power on. So yan, mag-power on na siya. May power na. Input tayo ng music dito sa input 2. Yan. Okay, yan. Mayroon tayong music. So, volume. Okay, so approve. Okay. So try natin mag-input dito sa input 1 ng mic. Yan. Check, 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 check. Yan. Hey, son. Please check. Okay pa, gumagana pa yung equalizer niya, yung high at low. Okay, so gabi na guys. Yan. Sa totoo lang, tinapos ko lang talaga to para di ko na siya balikan bukas. So bukas, tutugin pa rin natin to. Obserbahan natin at yan, para sa quality control na lang. Okay, at least gumana yung idea natin at nagawa pa natin to. So, okay. Kung may problema to, kung bumigay ulit, so siguro part 2 na lang. Magkaroon tayo ng part 2. Kung hindi naman, so yan, okay na. Yan guys, God bless sa inyo. Salamat sa mga nanood hanggang dito sa dulo. So yan, salamat at God bless.